Huwag masyadong rainbow yun para hindi babahain ng mga nasa paligid ng Montalban, San Mateo at Marikina. Okay? Yan ang ating dalangin. Unang-unang pambungat natin ngayon. Yun nga lang, hindi ko nalalaman kung nadidinig tayo kasi cellphone lang po ang ating monitor mo. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo ay dumako sa paanan ng Diyos at basahin natin ang mga awit 134. Muna tayo. Lumapit kay Yahweh at kayo'y magpupuri, mga naglilingkod sa templo kung gabi. Sa loob ng templo, siya'y dalaginan. Taas kamay na si Yahweh papurihan. Pagpalain nawa kayong Yahweh, Diyos na lumikha ng langit at lupa, magmula sa Sion, ang iyong pagpapala. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ang Sion po ay simbolo kung saan sumasamba ang bayan ng Israel. So, ibig sabihin, magmula sa bahay-sambahan, nagmumula ang pagpapala, siyempre, para sa mga sumasamba. At tunay na sumasamba sa tunay na Diyos na Ama. Glory, glory to God. Hallelujah. Kaya manalangin, nandiyan mo kapatuloy. Hallelujah. Glory to your name. Praise the name of the Lord. Puri ng Diyos, maraming salamat po lang. Ito po pala na pinagkaroon sa ating Diyos. Hallelujah. Tanda natin sarili sa ating panalangin sa mga pagkakyo ko. Gusto ating panalangin. Puri ikaw, Diyos, sa aming amang ng kalangitan. Maraming salamat sa pagpapalang ito, Panginoon, na hindi pa ito namin naisip, hindi pa ito namin narinig sa aming tainga, pero ang mga hinandaang mapapala, andiyan, nakahadap. Kaya maraming salamat sa oras ito, Panginoon. Na ikaw, O Diyos, ang aming sambahin sa oras ito, kahit umulan, kahit mga bagyo, Panginoon, hindi kami titinag at hindi kami nakakatakot sa pagkakas. Pagpalain mo po ang mga kapatiran namin, so, Panginoon, kung saan na sila pag-nakarinig, ang iyong mabuting balita, Panginoon, ay magsaya sila, Panginoon, makisama sila sa aming parambahan sa oras ito. Panginoon, maraming salamat. Lalapit namin sa inyo, mga bawat pamilya, mga anak mo, Panginoon. Thank you, Lord. Maraming salamat. Ikaw, Panginoon, susuporta ng lahat. Panginoon, wala namang ibang inasahan, kundi sa ito, Panginoon. Maraming salamat. Maraming kabutihan ay yung ginagawa, Panginoon, lalo na sa mga salita, Panginoon, kami nagbibigay sa amin ng kalakasan, katiyakan, na nakasintro ang aming isip sa iyong puso. At ikaw, Panginoon, napatingin sa bawat isa sa mga anak. Thank you, Lord. Maraming salamat ay lalapit din natin sa inyo. Aming bansang Pilipinas, mahal-mahal ko, Panginoon, aming bansang Pilipinas. Tulungan mo, Panginoon, yung tao, walang karapatan kundi ikaw lang may katataan sa mga bagay. Hihingi kami ng tulong. Panginoon, nasusubukan mo sa iyo harapan sa oras ito. Kahit ang unang mapagod, Panginoon. At tuloy mo, magtaas na panalangin na ito, Panginoon, ang gumawa ng kabutihan, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang mga tao na papaguhin ko, Panginoon, kahit hindi pa sila, hindi pa nila nalaman ang kagagawa ng Panginoon. Darating ang panahon na maunawaan niya. Naawang maunawaan bilang kabutihan, na ikaw, Diyos, na bibigay ng lahat ito. Kaya maraming salamat po ng Ama sa mga bagay nito. Palahin mo ang tipan ito. Panginoon, hindi ko na wala, Panginoon. Lalo lang sa mga bulan dito ang gusto, Panginoon. Pagpalahin mo siya, Panginoon, na kung ito, Panginoon, ang kanyang patutuloy sa pagsamba, ang lahat ng mga bagay pinagdalo mo sa kanya. Tulungan mo siya at dito kami mga babae upang magsama-sama kami sa mga layunin ng panukalang Panginoon. Kaya maraming salamat sa oras na ito, Panginoon. Kaya Ama, ibigay namin sa iyo mga punto sa salamat sa ngalan ng ating Panginoon Hesus ay magpapakailanman lahat magsabi ng Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Salamat, kapatid Nonoy. Ngayon ay basahin natin ang mamaya ay ating pagsalusaluhan ng biyaya ng Diyos. Sa unang Pedro, doon na po tayo. Mula kay Pedro na apostol ni Jesucristo, mahal kong mga pinili ng Diyos na nangangalat at naninirahan bilang mga dayuhan sa Pontus, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Pinili na kayo ng Diyos Ama noon pa para maging mga anak niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Para sundin niyo si Jesucristo at upang linisin kayo sa mga kasalanan. Kasalanan niyo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumayin niya nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan. Alam ko, sasagot kayo na sumayin na rin. Praise the name of the Lord. Purihin natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa dakila niyang awa sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito ay nasa langit. Glory to God. Thank you, Lord. Walang kapintasan, hindi nasisira, at hindi kumukupas. Thank you, God. At sa pamamagitan ng pananampalataya nyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasan na kalakan ihayag sa huling panahon. Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito ay panandalian lang at dapat ninyong maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayan tunay ang pananampalataya nyo, mapupurihan kayo, pararangalan, pagdating ni Jesucristo. Kahit hindi nyo siya nakita, ay mahal nyo siya. At kahit hindi nyo pa siya nakikita hanggang ngayon, sumasampalataya pa rin kayo sa kanya. At nag-uumapaw ang inyong kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig dahil tinatanggap nyo ang bunga ng pananampalataya nyo na walang iba kundi ang inyong kaligtasan. Ang kaligtasan ito ay pinagsikapan sa liksikin ng mga propeta noon. Sila ang nagpahayag tungkol sa kaloob na ito ng Diyos sa atin. Ipinahayag na sa kanila ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila na maghihirap siya bago parangalan. Kaya patuloy sa pagsasaliksik ang mga propeta noon kung kailan at kung paano ito mangyayari. Ipinahayag din sa kanila na ang mga bagay na ipinaalam nila ay hindi para sa ikabubuti nila, kundi para sa atin. At ngayon, napakinggan nyo na sa mga nangangaral ng magandang balita ang mga ipinahayag nila. Nagsalita sila sa inyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritong sinugo sa kanila mula sa langit. Kahit ang mga anghel noon ay nagnais na maunawaan ang magandang balitang ito na ipinangaral sa inyo. Kaya lagi kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos. Magpakatatag kayo at lubos na umasa na matatanggap niyo ang mga pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na si Jesucristo. Bilang masunuring mga anak ng Diyos, huwag kayong padadala sa masasamang hiling ninyo noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos. Banalang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Walang pinapabura ng Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa gawa ng bawat isa. Kaya kung tinatawag niyo siyang Ama, kapag nananalangin kayo sa Kanya, igalang niyo siya habang naninirahan pa kayo sa mundong ito. Alam naman ninyo kung ano ang pinagtubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minanan nyo sa mga ninuno ninyo. Ang ipinagtubos sa inyo hindi ang mga bagay na nawawala, katulad ng ginto o pinak, kundi ang mahalagang dugo
ni Kristo. Katulad siya ng isang tupa na walang dumi sa kapintasan na inihandog sa Diyos bago palikhain ang mundo. Pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin at ipinahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw alang-alang sa inyo. Sa magitan niya, sumasampalataya kayo sa Diyos na muling bumuhay at nagparangal sa Kanya. Kaya ang pananalig nyo ay sa Diyos at umaasa kayo sa Kanya na muli niya rin kayong bubuhayin at pararangalan. Glory, glory to God. Mahaba pala ito. Tapusin natin. At dahil sumusunod na kayo sa katotohanan, malinis na kayo sa mga kasalanan niyo. Glory. Amen. At ngayon ay nagkaroon na kayo ng tapat na pagmamahal sa mga kapatid niyo kay Kristo. Magmahalan kayo ng taos-puso dahil ipinanganak na kayo muli. At ang kapanganakan nito ay hindi sa magitan ng mga magulang ninyo na mamatay, kundi sa magitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. Ang lahat ng tao ay parang damo. Ang kanilang katangian ay parang bulaklak nito. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag, ngunit ang salita ng Panginoon ay nanatili magpakailanman. At ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangaral sa inyo. Glory, glory to God. Bless your word, Father. Hallelujah. Bless our spirit and soul and heart and mind and body to your word. Glory, glory to Him. Hallelujah. We praise you, Lord, for your word. In Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. At ngayon ay dumako tayo, siyempre, sa ikararangal ng Diyos at ng kanyang pangalan at siyempre ng kanyang kaharian. Hallelujah. Mayroon po ba gusto magpatotoo? Magbigay pasalamat? Alam natin yung recent na balita, no? Na may binaril sa Amerika. Ang pangalan nun, John Kirk. Siya po ay binaril, no? Dahil po, ha? Oo. Hindi lang yun. Nangangaral siya against sa mga katiwalian, against sa maling paniniwala, maling pamumuhay. At syempre, pinapangaral din niya yung salita ng Diyos, pero hindi siya yung straight evangelist. Kaya ang tawag sa kanya ay fundamental, hindi, ang tawag dito, conservative activist. Hindi ko rin alam yung pinaka-meaning nun, pero hindi siya katulad ng mga aktivista na nagsinisigaw sa rally. Ang rally niya ay parang symposium style. Kaya nung time na yun na nagsasalita siya, nung Friday yata yun, sasalita siya sa school, sa estudyante, sa quadrangle, open quadrangle yun. Yan, binaril siya ng isang sniper. Siguro medyo yung ulo, hindi masyadong mag-epekto siya na naparil sa bandang lalim ng ulo dito sa kanya. Natakbo pa naman sa hospital pero namatay din dito. Siyempre, pulasan. Isa rin siya sa supported din daw ni Trump. Isa lang na sa yung mga susuportahan siyang programa ni Trump. Ngayon ang presidente ng US. At minsan nakakita ko ng vlog niya, di ba? Hindi siya naninigarilyo, hindi siya uminom. Kaysa uminom at naninigarilyo, magbubasa na lang ako ng Bible, yan ang mga, mga pahayag niya. Kung wala ikabubuti, ba't mo ipamuhay? Ganun siya at parang announcer din siya apat sa kanilang sa isang istasyon ng radyo. Pero hindi ko pa kasi masyado to na nakita yung kanyang pinaka-biography, pero
Ang masakit doon talaga pag nagsasalita ka ng katotohanan, ah, sabi nga, kung magpapakamartir ka, mababaril ka katulad ni Rizal. At ganyan din yung nangyari dito kay Pedro. Ito yung panahon ni Pedro. Itong panahon ng James, o parang halos pagkasabayan din na yan ng taon, yung panahon ni James ay may mga ano din, may mga sufferings na sa ibang bansa, yung mga nadiskarte sa ibang bansa. Pero ito naman kay Peter, talagang persecution to for believing in God, for doing what is good, for doing what is right. Kaya katulad nga yan ni Kirk, ganyan ang naging buhay niya. Kaya days of 31, sugi, nagsugi ng maaga. Kaya pakasakit, pero yan, sama natin sa panalangin. Nung nakaraan, di ba, nanonood tayo, Ben, na ano, yung mga, sa mga, mga lugar na napakahigpit sa Kristyanismo, ay doon talaga sa worship hall. Sa worship hall, pinagbabaril sila. Ang patotoo nung nabuhay na isang sa anak na pamilya. Pinagbabaril sila nun. Doon mismo sa worship hall, habang kumakanta ng worship song. So, yun ang patotoo niya. So, ah, siguro kung gano'n dito sa bansa natin, lalo pa siguro, walang mag-worship. Kasi wala namang persecution dito, pero pahirapan pa mapuno yung simbahan. At kung mapuno naman yung simbahan, simba lang. Hanggang simba lang. Wala yung talagang commitment to do what is right and to say what is right. Uh, Yan ang ating dilema sa liberality o sa democracy ng Pilipinos. Pag nagsalita ka against other religion, ano din, di ba? Delikado din. Pero hindi ganun kadelikado katulad sa pero palagay ko, pagkat ganun tayo, magsasalita tayo ng talagang against falsity, ano talaga, delikado. Katulad ng lumaban sa ating mga kababayan na ano, pinaglaban niya talaga si Kristo ay Diyos. Dahil galing siya doon sa religion na yun, na hindi naniwala na Diyos si Kristo. Pero nung na-discover niya sa pagbabasa ng Bible, pinahayag niya ano siya, radio announcer. Ilang beses siyang attempt na pinatay. Pinasabugol yung bahay niya, pinarilata siya somewhere, o mga ganun, 3 beses ata daw. Tapos later on, tumanda naman siya na hindi siya nagagalaw ng kalaban at namatay siya sa natural death o sa sickness. Parang may sakit sa puso yun. Kasi pinagaling yun ng Lord sa puso, kaya siya nag-born again. Kasi nung wala na siyang, ano ba, helpless na siya. Wala siyang kakapitan kundi ang Diyos. Tapos basa siya ng Bible, doon niya na-discover yun na si Kristo ay Diyos din. Kaya sinasabi niya yun ng kapahayagan, ay, sinungaling at bulaan na nagsasabing hindi Diyos si Kristo o si Jesus. At yun ang mga nagpa-delikado din sa buhay. So, siguro kung tayo ay magkaroon ng mga ganun namon, yun, bless tayo ni Lord na magkaroon tayo ng such spirits and ano yung sabi nga tibay ng tuhod na manindigan sa katotohanan. Ako hindi ko naman masasabi na nagtutulad ng agad-agad. Pero sabi nga by God's grace, ay makatayo tayo sa ganun. Mga paninindigan parang kay Grace. Amen po ba? So siguro pag-pray natin, sandali, yung mga persecuted na mga Christians, at sa ngalan ni Luther ay pamilya niya, no? Dahil ang pamilya niya ay bata pa, 31 lang siya, ang anak niya ay parang 8 or 10 years old ang pangalan, o 8. Tapos baby pa yung maliit, siguro mga 1 or 2 years old, dalawang. So yung sakit yun para sa
ano niya, pamilya at asawa. Tayo manalangin. Father in heaven, in the name of Jesus, O Lord, we we come to you, we plead and we pray for those who are persecuted for the truth. Sa lahat ng mga tinutuligsa para sa katotohanan, nanalangin kami na mahalin kami yung Diyos para sa lahat ng tinutuligsa at na-endanger at nare-risk ang kanilang buhay, pamilya para sa salita mo. Nananalangin kami kahit sa mga misyonero o Diyos sa mga bansang mahigpit at binagbabawal ang pangangaral ng salita ng Diyos sa pananampalataya kay Yahweh at kay Yeshua. Nananalangin kami, Panginoon. Naninigluhod. Tinataas namin sila. Wala kaming magawa kundi panalangin. At ang panalangin nito, ang pinakasandatan nila. Panalangin nito, pinaka-covering nila. Ang panalangin nito bilang ng protection, Lord. Hallelujah. Ikaw din ang nagturo sa amin, si James. We have to pray for everyone, for everything. Lahat mamanin kami ng Diyos, lahat ng supplications, lahat ng prayers, lahat, Father, ng cleanings, O God, ay gawin namin para sa mga ganitong pagkakataon. At ngayon, nakikita niyo nga yung aming bansa na nagre-reveal ng truths. Pero hanggang saan yan? Kaya ang panalangin namin naman ay mayroong, O Diyos, na patuloy na ma-establish ang justice. Ma-establish, Lord, ang righteousness. Ma-establish, O God, ang power ng government na itinalaga mo. Ma-establish, O Lord, at magkaroon ng yung trust, O Father, kapag ka nagkaroon talaga ng tunay na hakbangin para sa mga gumagawa ng katiwalian. Sa mga pinagod at hindik-hindik at karumal-dumal na krimen laban sa bayan. Father, nakikita niyo at nakikita namin na kayo kumikilos. Kaya patuloy ang dinadalangin. Patuloy ang dinadalangin. Lord, hallelujah. Na matuloy ang iyong pagkilos sa bawat isa. Sabi nga kahit palitan mo, Panginoon, ang gobyerno, palitan mo ang tao, hanggat hindi nagbabago ang tao, ay hindi rin magbabago ang sistema ng mundo. Kaya, Panginoon, panalangin namin na patuloy kaming maghayag ng katotohanan. Patuloy kaming maghayag ng salita mo. Patuloy kaming maghayag, O Diyos, ng kadakilaan mo, ng justice mo, Lord, ng, ng, ng fear sa inyo, ng love sa inyo, Lord. Patuloy kaming maghayag para dito. Thank you na ikaw mag-comfort, Lord, sa buong bayan ng Amerika at ng buong bayan ng Pilipinas. Ikaw din mag-comfort sa pamilya ni Mr. Kurt, Lord, sa kanyang paniniwala na pinakayag niya. At salamat, panalangin ko na maging totoo ang kapahayagan ng revelation ng mga corruption at maging totoo ang action against this at kasihan niyo, Panginoon. I-bless niyo, Lord, ang committee. Protect niyo ang committee na in-establish para sa katotohanan nito at para sa pagsasampa ng justisya para dito. Glory, glory to you. Thank you. Thank you. We give you glory, Lord. Hallelujah. And as we pray for this, cleanse us all, your children. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Meron pa po ba gusto magpatotoo sa ating mga kapatid? Nay, meron ka bang Bible verse? Si Bena ba? Meron ba, Ben? Meron ka? O, sige. Mauna si kapatid. No, no. Purihin ang Diyos. Hallelujah. 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 Maraming salamat po po ng tawag sa inyo. Meron na ako din na
dito sa dito sa Kawikaan 11 verses dito. Ang tuntunin ng matuwid ay ang katapatan. Ngunit ang masama ay wawasakin ang kanyang kataksilan. Nagagong araw ko doon sa mga kaibigan ko na nakikita ko naman sa aming paghanap buhay, sa mga paninigin na sobra. Ang iba naman ay nagreklamo sa sitio. Kaya ko to sa sinakakayanan ko sa mga ganong bagay. Kaya nagpasalamat ako sa kanila na dapat hindi naman sila nakikinig sa mga payo. Kahit tatlo naman kami na mga Christian sa pastor. Nag-usap-usap na lang kami na mahirap talaga support yung mga ano, alam na nila mga sinasabi namin, pero hindi naman nagagawa. Kaya sabi ko nga dun sa, alam mo, na ano na terminate, hindi, na ano naman na hindi siya hindi muna siya ano, sa 4 araw, suspindi muna siya. Dahil dami niya reklamo. Nung itong kaibigan ko naman isa, imbis na sabi ko sa kanya, gumawa tayo ng tunay na mga elementary para mabuo tayo, sundin po natin. Ha? Kasi pag hindi natin sinusunod, pinapastahan natin yung ng pamahalaan. Ano nangyari sa inyo? Nakakaya tayo. Hindi lang ikaw, pati kapila. Tayo dito mo lang kapila. Nakakaya. Sabi ko, di ba, nagsasamba ka, sabi ko sa minsan lang. Sabi ko, gano'n ba kadalas minsan? Sabi ko minsan sa pag walang sabi ko, kasi yung unang sasambang at walang saysay, useless yun. Pero mayroon naman na hindi nagsasamba na sumusunod sa tuntunin na maayos. Parang ano din yun, walang saysay din yung pagsamba natin. Hindi natin pinautupat yung salita ng Diyos. Sumasagot yung isa. Sabi ko, bakit? Ano pakialam mo sa akin? Yun nga po, wala nga kang pakialam. Pero ang dami nasasagasaan. Tayo, nasasagasaan. Kaya maniwala ka sa hindi, iwan kang magawa. Sino ba na palagi pinapatawa sa munisipyo, sa mga presidente? Di ba kayo? Sabi sa akin na, bakit ikaw, malinis ka ba? Sabi ko, 28 years na ako dito nagbibiyahe. Sabi ko, hindi man ako na napatawag. Wala man nagreklamo sa akin. Nagreklamo sa akin na mapapalawad sa ko. Sino man ang nakamati kayo? Sabi ko, huwag na natin mababahad sa kita natin ko. Sumunod tayo sa mga sinasabitan ko kami dito. Siya sa inyo, di ba? Naintindihan nyo. Gumagawa kami ng kabutihan na makita ninyo na hindi kami lapastangan sa mga ginagawa. Lahat ng panalita namin iningatan. At marinig ninyo kung mali pa o hindi. O may mali man, sabi ko patawarin nyo kami. Kasi di man tayo ng perfectong tao. Kaya nagmamalik tayo. Kaya yun ang nagawin sa kanila. Wala sila ng ganun. Ang hirap tayo magwala sa force dito. Kaya pinapanalangin na sabi ko sa atat ko namin. Kristo na matawag sama natin si Brady pagkagsama tayo. Kaya, puri ng Diyos, maraming salamat po. Amen. Praise the Lord. Yan, just sa mga exposed sa persecution. Kahit ako sa opisina, lalo na. Minsan, pagka tinawag nila akong pastor o pastora, tatawa sila naman nakasok. So, para sa kanila, it is a mockery. Bilang pang-asal. Pero sa akin, nasa nila rin. Sa mga ito si pastora, ito ba lang? Napatawanan sila. Alam nila nakakatawa. No, na? Meron ba?
Next week na? Pag di pa nag-rapture next week, okay lang. Doon na siya magpapatotoo. Okay, so, yun na, exposure sa mga persecution. Itong panahon ni Paul, ni Pedro pala. Si Pedro ay isa sa mga apostol ni Jesus. At hindi lang siya basta apostle. Siya yung prime, siya yung number one. Siya yung kasama sa inner circle na tatlo. Sama niya si James and John na magkapatid na sons of Zebedee. At siya yung prime. At siya yung talagang sinabi ng Panginoon na ikaw, Pedro, ay nakilala mo ako dahil sa revelation ng Father sa iyo. At sa batong ito, sinabi niya sa iyo, na sa magitan mo ay tatapat ko ang batong ito, pabaliktad sa kanya, yung iglesia sa batong ito. So, ibig sabihin, gagamitin niya instrumento si Pedro at sabi niya, binibigyan niya yung susi sa kanya, sa langit at sa lupa. So, kaya, kung ano man yung talaga exact meaning nun, pag nirelate mo sa Ebanghelyo, siya talaga yung nagbukas ng Ebanghelyo o Kingdom of God sa mga Hudyo, mga Hebreo. At ganoon din sa mga Grego. At ang sulat ng unang Pedro ay malamang sa malamang, sabi ng mga historia, ay sa mga Hebrew Christians. Mahirap po maging Kristiyano na Hebreo. Kasi very thick ang kanilang religion. So kung kukontrahin mo yun, papatayin ka. Itatali ka at sasakalin ka, magaling ka, bigti ka. Ganon din po yung sa ating mga taga-Hems, natin yung kasi. Pagka kayo'y direktang nagsabi doon sa pananampalataya nyo, doon sa kay Isa Almasin, ay medyo delikado din ang, talagang delikado ang buhay. Kaya ang ginagawa nila doon, hindi naman sila nagpapalit ng religion. Nagpapalit na sila ng pananampalataya, relasyon sa Diyos. So, yun ang trick doon para hindi ka talaga targeting kagad. Huwag mong targeting ng hayagan. Kukontra ng hayagan. Para hindi ka rin kagad matarget ng kalaban. Anyway, so mahirap, mga Hebrew Christians ko. At nakita ko talaga, tulad doon, sabi ko nga sa inyo, pag-download ako ng TLB, Tree of Life Version Bible, at TLB, yung tawag dito, yung organization, na ang organizer ay babaeng Hebreo na Kristiyano. Ayan, gusto ko kaya ni Pamukha, ayan, na sila na yun, nakakaintindi ng kultura nila at ng mga tinuro ng Biblia in original language. Itong babae to, nagtuturo. So, ibig sabihin, hindi pinabawal sa kanilang conversion na yung mga babae magturo. At kahit panahon ni Pedro at panahon ni Pablo, ay hindi rin pinagbabawal. So, yung interpretation dun sa salita ni Pablo na hindi po pinapayagan magturo ang babae o mag-exercise ng authority na man, ay hindi sa context yun ng general context. Ang context nun ay doon sa context ng sitwasyon lang na ina-address ni Paul noong time na yun. Kasi sabi niya, kasi kung tutusin, define siya ng deacons na lalaki, tapos sabi niya, women, so ibig sabihin, babae naman, na leader din yun, o teacher din. Women must be simple, di ba? Magdamit ng simple, yung mga gano'n. Sabi, hindi niya, generally, ay hindi niya binabawal. Sa sitwasyon lang yun na maaaring may na-address. Dahil si Priscilla at si Aquila nagtuturo mag-asawa para isang babae, isang lalaki. Tapos ang dahil babae sinabit sa Roman 16 na mga babae, mga manggagawa ni Kristo at ng Ebanghelyo. So, ibig sabihin, hindi naman nagkukontra si Pablo sa sarili niya, di ba? Imposible. So, ibig sabihin, specific situation ang ina-address. So, maganda enlightenment ko. Gusto ko lang i-share sa inyo. Bukod doon sa sinabi kong, kasi sa akin lang yun, sabi niya. Yung sabi ni Pablo, I do not allow. At least hindi yung that do not allow. O does not allow. But I do not allow. So, ibig sabihin, yung time na yung specific situation. Anyway,
more than that, ang mahalaga sa Pedro ay isang Hebreo o isang ibang pananampalataya, kung sabihin natin isang Katoliko, isang Iglesia, o isang Sabalista, o anong isang Mormon, lahat ng yun bigla naging Kristiyano. Anong meron? Persecution at tuligsa. Una sa pamilya, ba? Pangalawa, dun sa community where you belong, na dati, yung gusto mo, sana hindi ka aalis doon para ma-share mo rin yung na natutunan, eh mapipersecute ka din doon. At patitig baka paalis, sugi ka. Tanggal lang yung membership. Pagka natanggal ang membership mo sa iglesia, tanggal lang salvation mo. Diba? Kasi yun ang doktrina nila. Pero tayo, kay Kristo ang ating kaligtasan. Katulad ng sinasabi na basa natin dito. Ay ang pananampalataya natin kay Kristo. Nagbubunga ng kaligtasan. Praise the Lord. Hallelujah. So, ito, kaya sinulat niya to. Maganda pa to. Meron itong mga, yun natin yung mga, yung time niya to, ay 62 to 64 AD, bago pumutok daw yung talagang official declaration na hulihin at patayin ang mga Kristiyano. So even before that ng official declaration, meron na silang persecution. Meron na silang pagtuligsa. Sabagay, kung panahon ni Paul noon, di ba? Yung panahon ni Paul, tinutuligsa niya na. Oo. Kaya, although hindi pa yung official na galing sa Rome, Pero, nung maging Emperor si Nero, Emperor Nero, yan yung nagsunog din ng Rome, at saka bumiba sa, sa templo ng Lord. Eh, bago siya, nagkaroon siya ng official declaration o utos na lahat ng mga Kristiyano ay, ikulong. Tapos nung sinunod niya yung capital ng Rome, sabi niya, Kristiyano ang gumawa. Talagang, paano magkaroon ng accusation, false accusation, katulad na ginawa nila kay Jesus. So, yun yung pinaka-konteksto. Kung paano nasabi si Jesus na sinasampalatayan sinusundan natin, pwede o dapat din daw, at masaya daw dapat tayo, kung tayo ay nakakaranas din ng ganong experience. Kaya yung experience si Jesus, okay lang na ma-experience natin. Medyo mahirap yun. Dahil hindi lang yung basta persecution. Prosecution yun. Ibig sabihin na ang judgment o verdict ay death, kamatayan. Nagkasala ka, yun yung, dinimanda siya, na walang totoong demanda, di ba? Ano lang, pinagkaisahan na demanda. Baga sa conspiracy lang. Sabi, kakausap mo, kakausap mo. Bay, wala pa nga siyang nasasabing kasalanan niya na dapat ipako sa krus eh. Sabi ni Ilan. Hindi, ipako sa krus. Ganito kasalanan niya, ganito, ganyan. Sa ilis niya, ay bala na kayo. Kung binigay doon sa mga mamamatay. Pero sabi niya, kung alam lang nila na ang kamatayan ni Kristo ay buhay na walang hanggan sa lahat ng sasampalataya, kung alam lang nila, hindi sana nila papako ang Lord of Glory. They will not crucify the Lord of Glory. Di ba? Kaya dyan galing yung ating pangalan eh. If they had known na yun yung that is the way of God to save humanity, they will not crucify the Lord. Tama ba yung pagka-version doon? Napin mo yan sa ano? So anyway, so parang katulad din ng James yan na pag sinabing magalak ka sa lahat ng pagsubok.
Ito naman, huwag mong ipagtaka kung ikaw'y masubok ng katulad kay Kristo. Kasi follower ka eh. Di ba sabi niya, hindi naman pinigihigit pa tayo sa master eh. Talagang gano'n, follower tayo ng master. Kung ano yung nagawa sa master, gano'n din ang magagawa sa iyo. Yun yung pinaka-konteksto ng Peter nito. At sabi pa ni Peter, mas nakakahiya na ikaw ay makulong dahil gumawa ka ng masama. Pero kung gumawa ka ng mabuti, purihin ng Diyos. Praise the Lord. That is for your blessing yun sa iyo. Yun nga lang, physically, medyo mahirap. Pero spiritually, iyan ang crown, kadakilaan na pwede mong ihayag sa kalangitan. Yan ang Pedro. Yan ang Pedro. Praise the Lord. So, tingnan natin. So, yun yung time, yun yung timeline. So, 20 years pala yan. After nasulat ng James, almost 20 years ata nasulat ito. Pedro. At si Pedro pala, ngayon ko lang din na-discover. Kasi akala ko hindi naman lumabas ng Jerusalem si Pedro. Lumabas din pala si Pedro. Nag-evangelize siya. Later on siguro, na-realize niya na kailangan talaga umalis na sa Jerusalem kasi nangaral na sila sa Jerusalem eh. Pagkatapos siya mangaral sa Jerusalem, lapas na siya na Jerusalem. Nakapangaral din siya sa ibang lugar. At sabi dito sa mga theologians, kasama niya ang misis niya sa pangangaral. Oh, praise the Lord. Amen. O, yung mga gusto kasama yung mga kabiyak sa buhay sa pangangaral. Sabi niya, yes, Lord. Ang kinilpilan, Lord. Amen. Na, kung kayo na hindi makapangaral, paano kayo? Paano yun? Kaya kailangan kayo mga bumakbang na, okay, sabi ng Diyos. Actually, naisulat daw ito ni Pablo, mga ilang taon lang. Hinuli na siya, pinatay na siya. At sabi ng mga tradisyon, sa tradisyon daw, na story, yung mga sabi-sabi, pinto-kwento, nakarating hanggang sa ating nung makarating siya sa Rome, hinuli siya, dapat pinatay, at pinako siya sa krus. Pero nung ipapako siya sa krus, ayoko ng katulad ng pagpapako kay Kristo. So, pinako siya ng patiwarin. Kasi hindi naman daw siya karapat-dapat na maging katulad sa pagpapako ng Kristo. Bagamat pinako siya alang-alang sa Ebanghelyo. Dahil sa Ebanghelyo. Grabe, di ba? What a persecution. So, tignan lang natin ang mga susi sa 1 Peter. Ang susi ay suffering for the cause of Christ. Nagsasuffer o naghinagpis o dumaranas ng kapighatian para kay Kristo. Kaya nga, tama-tama yung context ng yung Kirk happening na pinatay siya because of for his cause. Ano yung cause na pinaglalaban niya? Ano naman yun? Una yung pamumuhay ng ayon sa Diyos. At yung pamumuhay ng matuwid. Tama. At hindi naman nakakasama. Ganyan siya. Mahirap din yun, no? Yung magsalita ka talaga. Talagang dito, sa atin, nakakaranas tayo ng persecution. Minsan, salita lang. Wala pa tayong naranasan na habang nangangaral tayo, pinagbabato tayo. Pag meron yan, kung patuloy ba tayo na hayagan. Kunyari ako nangaral sa kalsada at pinagbabato ako dahil sa pangangaral ko, dahil siyempre wala sa paligid, di ba, ibang mga pananampalataya. Pinagbabato ako, ay pag mangaral ako, doon ako sa lubong bahay. Pagka doon sa labas. Hindi ka tatagal. Tinabato si Kirk. Doon siya sa open quadrangle lagi siya doon sa mga mass declaration na ganito. Dapat ganito tayo mamuhay, ganito, paglaban natin ito, pag-pray natin ito, gano'n, mga kanyang, kaya tawag sa kanya ay, yung conservative activist.
Doon siya sa mga kod lang yun. Biro mo na sniper siya. So, sino pa mga ngaral? Dapat may susunod sa kanya. Praise the Lord. So ito, no, the basic theme of First Peter is the proper response. Kung ano ang dapat na tugon. Yun ang basic theme ng First Peter. Kung ano dapat ang tugon ng mga Kristiyano sa sufferings, sa persecution, sa trials. So kung sa James ay trials, dito ang trials, persecution talaga. Specific. Minsan kasi ang trials, dahil lang sa hirap ng buhay, diba? Kasakit, na broken hearted, diba? Yung mga trials na yun na naturally, ano tawag, homegrown sa mundo. Pero ito talaga, persecution, ibig sabihin may specific purpose for your own, for what you are doing, for what you believe, for what you are proclaiming. Yun yung purpose, ayaw nila doon. Sa sinasabi mo, ginagawa mo, at pinaglalaban mo, ayaw nila. Kaya, persecute ka. Kaya, pinapatay ka. Kaya, pinagbabalangan ka ng masama. Yun yung kaibahan ng trial sa James at saka trial sa Pedro. Pero nakita natin, parehong trial and testing. Trials and testing. At pareho halos ang tubo. Mamaya, makikita natin yung sa verse. So yun yung isa sa susi na sinasabi dito. Sabi dito, they should not be surprised. Huwag sila mabigla kung magkaroon sila ng ganyang karanasan. Sige, tingnan natin sa 2:21. Ano ba yun? 2. Sabi dito ay, ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag upang tularan natin ang buhay ni Kristo. Hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. Ininsulto siya, ngunit hindi siya gumanti ng insulto. Pinahirapan siya, ngunit hindi siya nagbanta. Ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos na humahatol na makatarungan. So, ibig sabihin, bahala si Bathala. Bahala ang Panginoon. Basta tayo gagawa ng tama. Kung kaya rin lang natin. At kung hindi naman kaya, manalangin tayo na grasya o biyaya o kalakasan mula sa ating Panginoon. Kasi siya naman talaga ang tutulong sa atin. Lalo na patungkol sa Kanya, sa ating pagsunod sa Kanya. No? Praise the Lord. 3:18. Tingnan nga natin sa 3:18. Praise the Lord. Sabi dito, sapagkat si Kristo ay pinatay kahit wala siyang ginawang masama at minsan lamang siyang namatay upang mapatawad ang mga kasalanan natin. Praise the Lord. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa ating mga makasalanan upang madala niya tayo sa Diyos. Pinatay ang kanyang katawan, ngunit binuhay siya ayon sa Espiritu. Amen. So yun ang mga, pagka iisipin mo yung end, yung sa dulo, matatanggap mo eh. Ibali sa dulo naman ito, nandun yung alwalhatian, nandun yung kaaliwan, nandun yung mga mamanahin natin kay Kristo. Kaya kung dadaan tayo sa ganito, na dinaanan ni Kristo, kung paano natanggap ni Kristo yung kalwalhatian na dating kanya binalik ng Diyos yun,
ay matatanggap din natin yung para sa Amen? Praise the Lord. So, dapat daw, isipin natin pribilehiyo. Ituring natin pribilehiyo. Ibig sabihin, wala tayong karapatang maging katulad niya. Pero dumaan tayo sa ganun na katulad niya, ibig sabihin, privilege tayo. No? Binigyan tayo ng privilege ni Lord. Hallelujah. Kaya ituring natin ng privilege yun na mag-suffer tayo ng sufferings ni Jesus. Hallelujah. Kasi hindi lahat nakakaunawa doon. Hindi lahat kayang gawin yun. Hindi lahat nakaharap sa ganon. Kaya privilege yun kapag ikaw ay nakaranas ng ganon katulad ni Jesus. Persecution. Klase ng persecution na ikinamatay mo. At pinaranas niya ng sobrang paghihirap, ng sufferings. So, meron pa dito, no? Yung 12, 4:12. Yan natin yung mga pribilehiyo na yan. Sabi dito, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na nararanasan ninyo. Kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag ninyong isipin kung ano ang mangyayari sa inyo. Sa halip, magalak kayo. Diba? Sabi ni James, consider it all joy. Magalak ka kapag ikaw ay nasusubok ng iba't iba samot-saring pagsubok. Sa halip, magalak kayo dahil nakikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo. At magiging lubos ang kagalakan mo kapag naipakita na niya ang kapangyarihan niya sa lahat. Kung nakibahagi tayo sa paghihirap ni Kristo, makikibahagi din tayo sa kagalakan ni Kristo. Amen ba? Naintindihan ba natin, mga kapatid? Kaya nga minsan, takot ako sa pagsulog eh. Totoo po yun. Parang niisip ko, kaya ko bang physically yung sakit? Kaya ko ba yung hamon na gano'n? Pero iniisip ko na lang, Lord, kapag dumating ako sa ganung pagkataon, sana ang maisip ko, iisa lang, for your glory, Lord, for your glory, Jesus, for the glory of Jesus, for Yeshua. Kaya kung iniinsulto kayo dahil mga alagad kayo ni Kristo, mapalad kayo dahil nasa inyo ang makapangyarihang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Sana hindi dahil nakapatay kayo ng tao o nagnakaw o nakagawa ng masama o kayo nakialam sa ginagawa ng iba, ngunit kung pinarusahan kayo dahil sa Kristiyano kayo, huwag kayong mahiya. Sa halip ay magpasalamat kayo sa Diyos dahil tinatawag kayo sa pangalang ito. Praise the name of the Lord. So kung tatawanan kayo, insultuin kayo, at titignan kayo na para kayong weird or special or something. Mahalaga, you know who Jesus is in your life. Amen? Give your heart to Jesus. Give your heart to Jesus. Amen. So, isa pang susi sa Pedro na yan ay yung sinasabing yung kaligtasan na sinuri ng mga propeta. No? Yung sinabi of this salvation, the prophets have inquired and searched diligently who prophesied of the grace that would come to you, searching what or what manner of time the Spirit of Christ who was in them was indicating when he testified beforehand the sufferings of Christ and the glories that would follow. So, ito hindi lang to kapang-isip. Talagang pinatunayan din to sa pagsaliksik nila sa Torah. Yung Mesiyas ay magsasuffer, magbabata. Hindi lang hirap, kundi kamatayan. Alam nila. So, it turned out
nung mangyari yon, talagang na-match nila yon sa pangyayari kay Kristo, kay Jesus. Kaya nga po, alam ko, naniniwala ko, kasi itong mga Hebreo sa TLP, mga Hebreo sila, mga rabbi sila, naniniwala sila kay Kristo. Ang panalangin natin, yung buong, mas nakakarami ng mga Hebreo, ang manampalataya kay Kristo. Sabi nga nung minsan, di ba, nung karoon ng sweetheart na taga Jordan, birthday niya. Si Lorna, kasama natin sa Mother Church. Sabi niya, kilala mo si Jesus. Sabi niya, kapitbahay namin yan eh. Kapitbahay namin yan sa Jordan. So, gano'n sila, no, na gaano lang nila yon. Ginagawa lang nila namin yun. Pero itong Hebreo na yun, palibasa, mga Hebrew at mga Hudyo, ang mga pinili talaga ni Jesus para sa tabi niya makita, ma-witness yung kanyang sufferings, death, and resurrection, and ascension, ay mahirap ng tumanggi eh. Ang mga kapwa nila Hebreo. Nung binigay ba ng Espiritu, ito namang utang ng mga Hebreo, hindi tayo lang ang pwede maging Kristiyano. Hindi. Ang banal na Espiritu, hindi lang sa atin binibigay, pati sa mga hindi. Pati sa mga Grego, lahat, babae na lang, makakaranas ng spiritual birth, ng sonship, ng adoption, ng God. Kaya, nahirapan din naman nila, alam mo yung kultura, yung belief, mahirap talaga, yun eh. Diba? Kasi eh. Makapal eh. Hindi, natanggap nila si Kristo bilang tagapagligtas, pero hindi nila matanggap na yung kaligtasan pagligtas. Sa iba, kala nila, chosen sila, na sila lang maligtas sa Kristo. Chosen sila para magdala ng kaligtasan. Yun ang mali doon. Kasi sabi nila, bakit talaga namang blessed yan? Blessed sila dahil sila yung una. Sila yung una napili. Eh kung tayo malahin ni Abraham, hindi tayo malahin, tayo din, di ba? Eh kaso hindi na, malayo tayo sa lahi. Sa lahi ni Noah, Shem, Ham, and Japheth. Di ba? Si Shem, siya yung napili. So si Ham, hindi, kasi inulsulto niya yung tatay niya. Si Japheth, eh kahit pa paano, kinakapaga. Yan. So yan. So diyan tayo sa Japheth, tayo lahi ni Abraham na si Shem. Ang kanyang mga key verses. Ano pa ba yung dito? Yung pinakamagandang key verse dito pagdating sa pagsubok, no? Sabi niya, huwag kayong hiya, sa halip magpasalamat. At huwag, ngayon na rin pala yun. Sa halip magalak kayo dahil makikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo. Tingnan natin kung merong anong version ng binasa ko? 12. Do not be surprised at the fiery ordeal among you which comes upon you for your testing, as though something strange were happening to you. But to the degree that you share the sufferings of Christ, keep on rejoicing. Yeah. So that at the revelation of His glory, you may rejoice and be overjoyed. So pag nagalak ka sa sufferings, nakatulad ng suffering si Jesus, doon sa dulo, makiki-rejoice din tayo kay Jesus. Amen. Glory to God. Yan po. So, si Jesus ay siya yung example and hope natin, no, sa mundo na ito. Sabi mo, huwag niyang pagtakhan kung persecute kayo. Yung alam mo niyo yung kinento ko na
nung sinabi nung kaibigan ng kapatid ko born again ako. Nandun siya sa Ireland. Matindi pala mga Catholic doon. Binugbog siya Siguro masaya siya kasi nabugbog siya. Dahil nasabi siya na follower siya ni Jesus, born again siya. Dito sa Pedro, sabi niya, di ba, you were born again because of the, yung incorruptible seed. So, yung iba, hindi masabi. Sa religion, pagka sinasabi dun sa religion, at nilalagay ko, same of God, tapos nilalagyan ko close and, open close parenthesis na born again na. Kasi minsan di alam eh. Pero actually, pagka nag-open daw ng PSA, PSA, tapos nagano kayo ng application doon, tapos nakalagay yung religion. Pagka yung pull down, clinic mo yung pull down, nakalagay doon yung assembly. Di ba? Kilala nila yung ating denominasyon bilang religion. Sa una, si Jesus ay example and hope in times of suffering. No? Okay. Masakit mga nangyari yung kay Kurt. Grabe yung rejoicing doon. Grabe yung putong ng buhay. Grabe yung kanyang crown of life. Praise the Lord. Siya din daw ang basis ng ating living hope and inheritance. Kung minana natin ito, mamalahin din natin yun. Yung minana niya doon. Amen. As you bless the Lord Jesus, Father in heaven, you will bless us also. As you glorify Him, you will glorify us. As you honor Him and welcome Him in your kingdom, you will honor and welcome us in your kingdom. Because of our faith in Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, ang pangatlo na part, siya daw ang source ng inexpressible joy. Yung siya yung pinanggagalingan na hindi malirit, tama ba yan? Hindi malirit na kagalakan. Alam niyo po, ang giver ng joy, ng peace, ng comfort, ay ang Father. Pero ang ating joy, peace, and comfort ay si Jesus. Kasi si Jesus yung binigay niya sa araw, comfort. The Holy Spirit is the comforter. Jesus is our comfort. At the same manner, ganoon din ang joy. God is a giver of joy. And the Holy Spirit is the instrument for the overflowing joy. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Jesus is our joy. But He Himself is our joy. Naalala ko yung kanta ni Under you are so and so pure and so kind. You shine like the bright morning star. Para sa kanya nalayan si Jesus yun. Jesus, what a wonder you are. Praise the Lord. Hallelujah. Ano pa? He is the redemption. Diba? Sabi, namatay si Kristo na walang kasalanan para sa mga may kasalanan. Sa mga makasalanan. Yan yung sabi sa 2:24. At siya din yung ating kagalingan. Yan ang maganda.
Ano yan? Tinggin mo, tunog ng trumpeta, nagsasabi ng kaligtasan. Ano sunod na meron? Ha? Sa sandaigdigan. Di mo ba nalalaman? Ito'y araw ng kaligtasan. Purihin ang Diyos at siya'y parang. Tapos ito rin, meron din siyang kagalingan. Kaligtasan at kagalingan. Who bore our sins in His own body on the tree. Sabi ba? Kung i-term ni Pedro yung, yung cross tree, puno, at saka kahoy. Sa Greek word daw. Praise the Lord. So, siya yung ating redemption and siya din yung righteousness. Siya yung healing and righteousness. At sa huli, siya yung chief shepherd and overseer of believers. Sino sa palagay niyo nagbabantay sa inyo ngayon? Baka may nagbabantay na iba sa'yo. Diba? Christ is the chief shepherd and overseer of believers. Yan ako ngayon, 2:25, chapter 2. 25. Sabi dito ay, for you were continually straying like sheep, but now you have returned to the shepherd and guardian of your souls. Yan. So pag nagbalik ka kay Jesus, nagbalik ka sa talaga nag-aalaga sa iyo. Sa tunay na pastor mo at guardian mo. Guardian of your souls. Ganda ng ano na yun, no? Sa Tagalog. Nag-amen si Nag-amen si Nonoy. Sa Tagalog ay no? Para tayo mga tupang naligaw noon, ngunit nakabalik na tayo ngayon sa Panginoon na pastol at tagapagbantay ng ating buhay. Glory. Sa chapter 5, verse 4, sabi dito, pagdating ni Kristo, na siyang pinunong pastol, tatanggap kayo ng gantimpalang napakaganda at hindi kukupas kailanman. Praise the Lord. All you have to do is to look forward. Huwag mong isipin yung ngayon. Isipin mo yung tatanggapin mo bukas sa piling ni Kristo. Kung ikaw ay nagsasuffer ng persecution, nagsasuffer ng trials, nagsasuffer ng testings, sasabi nga ng panandalian lang yan. It's a temporary thing. Mahalaga ang mindset mo nasa eternal. Dalian lang yan. Pero kung ang mindset mo ay nasa temporary, katulad ng mga kickbacks, milyonan naman kasi, mahirap naman kasi alisin yung mata sa mga milyonan, at saka bilyonan. Ito talaga masusubok. Pero kita mo naman, sabi nga ng Proverbs, ang yaman, riches that is from unrighteous acts or works, ay dwindles. Pag ang yaman yan ay nakuha sa masama, nawawala. Kaya sabi, mag-ibon ka ng kayamanan sa langit. Kung saan hindi pwedeng mawala, manakaw at makain ng mga anay. Naalala ko yung nagtatago ng pera doon sa cabinet. Million talaga yun eh. Million talaga. Nagtitinda lang siya ng yelo, isang ganyan. At ang dami niya natutulungan. Hindi siya nagpapapartis, pero madami siya pinapawatan natutulungan. Doon lang siya nakatira sa tabi ng release.
Tapos may bahay siya doon, up and down. Tapos may cabinet siya doon, no? Hindi siya marunong magbangko. Kaya yung lahat ng kinikita niya sa pagtitinda ng yelo, doon sa release ng tren na yun, nakalagay doon sa kahoy na cabinet. Later on, na-realize niya, bakit merong anay na nakaganon? Nung sinundan niya yun, nandun ano, destinasyon doon sa cabinet ng pera niya. Naku, pinabahan na siya. Baka wala nang natira. Tapos nung ginano niya, butas-butas na. Mabuti butas-butas na. Hindi wala natira. Sabi niya, alam mo na, tinulungan siya ng, pero naawa lang sa kanya, pagtutusin. Tinulungan siya ng Bangko Sentral, pinalitan niya, tapos tinulungan siya paano magbangko. Parang hawak niya credit card. Card na. Passbook ba? Nahabag ko sa kanya. Pero natuwa ako sa tao niya, no? Natuwa daw talaga yun. Yung pag-sinop niya, pag-iipon niya. Tapos dami daw niya ng tulungan. Nagtitinda lang ng yelo. O saan ka niya? Praise the Lord. At kapag na siya ngayon, may milyones. Buti pa siya, may milyones. Ako, pag-retire ako, wala akong milyones. Napagod na ako kakasolve ng kaso. Di pa ako nakaipon ng milyones. Hindi na yun mahalaga. Milyon na rin naman ang naitulong ko sa iba. Di ba? Purihin ang Diyos. Hallelujah. And that is Jesus Christ. Na? Our example and hope in times of suffering. Basis of our living hope and inheritance. Is the source of inexpressible joy. Our redemption. Our righteousness. Healer. And shepherd of our, and overseer of our soul. Hallelujah, glory to God. Glory to Jesus. Kaya nga pag na kay Jesus ka, wala ka nang natin. Ay, di ba may awit tayo na? Wala nang wala. Mga kailangan sa buhay ko, sagot ng Diyos Ama. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo manalangin. We just want to thank you, Lord, for everything. Salamat po sa goodness niyo, sa promises niyo, sa word niyo. Nakalakad, nag-give, nag-assure ng aming mga spirits, nag-assure ng aming mga ah, mga worries. Nag-aalis siya, Panginoon, ng mga worries ng buhay namin, ng mga burdens ng buhay namin. Thank you for lifting us up, Lord. Kung meron po sa amin dito na namong problema, meron po sa atin na meron pong iniisip, o Diyos, pakiguran mo sa aming mga isip ng pamagitan ng iyong pag-ibig, pamagitan ng iyong pangako, sa pamagitan ng iyong kabutihan, kindness, Lord. Thank you. We can settle down and have peace and sleep, Lord, with peace and joy in our hearts. At lagi namin iiwan. Iiwan namin sa paanan mo yun, Panginoon. Sabi nga ng Psalm, even in our sleep, you provide. Even in our sleep, O God, you give. Kaya as we learn to trust you, as we learn to lay down, Lord, trusting you, everything, Father, glory to God, prove to us, prove to us, prove to us, O God, na na nagpo-provide ka, Lord, kahit natutulog kami, O Diyos. Purihin ka. Purihin ka. Sambay ang pangalan mo, Yahweh. Glory to God. Hallelujah. Thank you for hearing to hear our prayers. Thank you for worshiping with us, Lord Jesus, the Father in heaven. And Holy Spirit, thank you for enabling us, O God, to give glory to you, to the God, the Father, and the Holy Spirit. Hallelujah. Praise your name, praise your name, praise your name. Salamat po sa comfort nyo, sa mga namigati, O Diyos, sa pagkamatay, sa tragic death ng aming kapatid na yan, O Lord, na si Mr. Kirk, O God.
At gano'n din sa family niya, paano mo sila i-comfort at paano mo i-assure na magpo-provide ka rin para sa kanila at sa kanyang dalawang anak. Hallelujah. At ma-encourage din ang lahat ng mga nananampalataya sa inyo to stand and speak, to stand on the truth and speak the truth, Lord, sa lahat. Panginoon, nakakatakot man o hindi, may banta man o wala, o Diyos, hallelujah, ay makapagsalita kami sa aming kaparaanan, sa aming mga simpleng pakikisalamuha na makapagsalita kami ng katotohanan. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bless every family. Bless the Philippines and even bless America. Bless also Israel. Glory, glory, glory. We pray for the peace of our country. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Puri ng Diyos, maraming salamat po. Hallelujah. Handa natin sarili sa ating pagbibigay ng ito po sa ating Panginoon. May bumasahin na ako doon sa Koyka 11 verse 25. Sabi doon, ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay. Sabi ko, ganito ha. Maganda pala tumulong. Ang matulungin ay tiyak na tutulungan ng Diyos. Hallelujah po yung Diyos. Ang ganda sabi ko po mga talaga. Kaya hindi ako nawala ng pag-asa doon sa mga dumadaan na nagbabasura. Sabi ko, binibigyan ko talaga sa visa 20 at 10 pag walang wala. Kaya masalamat ako sa Diyos. Tayo manalangin, ang banal. Diyos na makapangyarihan, maraming salamat sa mga pagpapalang pinagkaloob mo na amin natatanggap na sa iyo gagaling Panginoon. Maraming salamat, Ama, na ito'y pagpapalain mo ang kapatiran namin. May trabaho man o wala, Panginoon, dahil ikaw na ang alam na ng panukala ng sa iyong puso, Panginoon. Ikaw na ang alam sa lahat ng bagay, Panginoon. Kaya ko lang dinarain mga anak ng Panginoon, ikaw agad ang sumusuporta, Panginoon. Hindi pa naunawaan ng tao, pero ikaw ang anak, Panginoon. Maraming salamat sa mga pagpapala at mga tananggap, lalo na sa mga trabaho namin, Panginoon. May trabaho man o wala, Panginoon. Importante ang aming obligasyon sa inyo, Panginoon. Di lang sa pagbibigay, kundi ang aming sariling buhay na ibibigay namin sa inyo para masaya ka, Panginoon, sa mga pagkakagawa namin sa inyong harapan. Puri ka, tanggapin mo ang aming pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yan po yung ating mga electronic packet. At yung mga may packet dito, bakit di kayo nagbigay sa packet dito? Para gumaling kayo, makita po kayo. Yan talaga sasagot sa kagalingan niyo. Eh, manood kayo ng 700 Club, yun lagi yung mga patotoo. Hindi lang yung basta tulong, meron kayong obligasyon sa Diyos. Dala, ano yan, tatlo yan, sa Panginoon, sa mga kailangan. Glory, glory to God. Tayo tumayo para sa pastoral prayer. Lord, thank you that we have a God who hears, a God who can, a God who is able to reach us to whatever we need, to reach us to wherever we are, to reach us, O God, in whatever situation we are in. Salamat, Panginoon. O Diyos,
nakakaunawa ka sa lahat ng aming sitwasyon. Kaya po, patuloy lang namin dinadalangin muna ang mga nangailangan. Thank you, Lord, that you can make a way for them. Bigyan mo sila ng kaliwanagan at karunungan para magamit nila yung kaloob mo sa kanila. Panalangin din namin ang mga tumutulong, katulad ng mga yung para sa poor na mission. Hallelujah. At ganoon din sa mga missionary, lalo na dahil physically ang hamon sa kanila at financially ang hamon ng kanilang mga hinaharap. Thank you, Lord, that you can even provide strength and health as you provide protection. Hallelujah. And you can provide provision, overflowing provisions for our mission works. At yan din para sa aming bansa, panalangin namin na talagang maging maayos ang bansa. Sabi nga nila, lahat ng natural resources narito, kaya lang na nasasamantala ng mapagsamantala at hindi napapakinabang ng buong bayan. Kaya Lord, patuloy natin tinataas sa aming bansa para ito, Diyos, ay maiangat mo at mawala sa kuko ng kadiliman, kundi ito ay mapangasiwaan, Panginoon, ng mga taong may takot sa inyo. Hallelujah. At totoong naniniwala sa tama, katwiran at katotohanan. Lord, thank you at sa mga tahanan, sa pamilya. O Diyos, salamat, may pagtulong ka, lalo na sa ama ina ng mga bata. Ganon din sa mga bata, ng mga estudyante. Lord, kung hindi sa goodness niyo, hindi namin makikita, Lord. At hindi namin mararanasan, Panginoon, ang mga nararanasan namin ngayon. Na truly we are living in, hindi masyadong marangya, pero komportable naman na pamumuhay. Naniniwala ako, Panginoon, kaya naman nagkaroon ng mahirap dahil napaka-irresponsible nila na hindi nila nagagamit yung mga opportunities and resources na pinagkakaloob mo sa kanila. Nasa sa tao talaga pagtingin din sa mga tama at katotohanan na yun. Lord, i-bless niyo, Lord. I-bless niyo ang bawat isa. Thank you that you always make a way for all of us. Lahat kami, Panginoon, may utang, may pangailangan, may sakit, may dinadamdam, may kabigatan, pero salamat na yan. We have a God who carries us from all of these burdens. Hindi lang yung burden ang kinikerry mo, pati kami kinikerry mo, Lord. And thank you for such love, loving care. Hallelujah. Thank you. Thank you. Thank you. We praise you. Thank you for reaching us, everyone, reaching everyone, pati yung mga nasa ibang bansa, pati yung mga malayo, o Diyos sa amin, pati yung mga wala sa presensya namin ngayon, pero nakikiisa sa pagsambal pananampalataya, pagsunod sa inyo, o Diyos, salamat at inaabot mo kaming lahat. Sa biyaya mo na hindi nagkukulang, pinagkakaloob mo sa amin. Thank you. We give you glory. We claim all the answers that in Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Hallelujah. Taas natin kamay para sa basbas, dakilang basbas ng Diyos, Ama. Hallelujah. Na umampon sa amin. Ama ng aming Panginoong Jesus. Umibig sa amin ng tapat. At sa Panginoong Jesus na nag-alay ng kanyang sarili para sa aming katubusan at maidugtong ang buhay namin sa buhay ng Diyos. At sa pagbigay niyo, Ama at Panginoong Jesus, ng inyong banal na Espiritu, upang sa ganon may sasama sa amin. Hindi kami mangungulila, kundi lagi kami may kasama. Kaaliwan, kalakasan, kapangyarihan, na makapamuhay ng ayon sa inyong panuntunan. Thank you, Lord, for blessing us now and forevermore. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Magandang tanghali sa atin lahat. Meron tayo di ba? Makakapag, ano ba tayo?
Picture taking.